Yo, what is good? Welcome back to Joshon Point mga pare. So ngayon ang pag-uusapan natin, huwag ka masyadong papadala sa emosyon mo, bro. Okay, ready ka na? Hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy straight kala kill, ako 10 toes down. Papalapit na ang holidays ngayon, no? December na ngayon, by the time na re-record ko to. Perfect na pangregalo itong mga perfumes natin. Okay, so meron kayong tropa na gusto nyo mag-improve na sa dating scene. Aba, maganda pangregalo to. Jowa kayo, gusto nyo magpalibre, gusto nyo iregalo sa inyo to. I-send nyo yung link natin, no? Yung sa TikTok shop. Right? At, syempre, yung Bad Boy Trinity natin na nandito yung tatlong pabango na nasa isang box. Right, pare? Lahat to available sa TikTok shop. Link nasa description. Kung meron kayong mga problema na gusto nyo marinig yung opinion ko, message nyo sa Facebook, pare, at babasahin natin yung problema mo, no? At meron na akong bagong ginagawa ngayon, no? So, hindi lahat ng mga nagme-message sa akin, dito natin pag-uusapan sa channel ko. Okay? May time na doon natin sa Anti-Supot Podcast pag-uusapan yan. So, go ahead, subscribe kayo dito, right? At subscribe kayo sa Anti-Supot Podcast para baka doon natin mabasa yung mga problema ninyo, pare. Alright? So, tara, umpisa na natin to. Good day, sir! No? I'm an avid fan. Gaano po katagal for a girl para maging ready na siya for a commitment? Okay? So, problema ni tropa na yung commitment ng babae. Paano daw niya, kailan daw niya malalaman? Kung matagal ka na sa channel natin, pare, solid JOP ka, alam mo sagot dito. No? At kung hindi naman, okay, pare, baka kailangan mo lang ng reminder. Okay? Gaano po katagal ang girl para maging ready siya for a commitment or sagutin kanya? It's been 2 months na kaming nagkakausap, vid calls, lumalabas together. Same frequency kami. Our field of work similar. Yung community namin is alam na lumalabas kami, even her workmates. I can call her anytime. I can go to her anytime. We can go out anytime I ask. Okay, so willing yung babae. Okay? Willing yung babae na lumabas every time gusto ng lalaki. Now, this is a good sign. This is a great sign na gusto ka ng babae. Always remember, bro, walang babae na gusto kang kasama palagi. Okay? Kasi dyan yung machi-check yung babae kung gusto kayo genuinely. Pag lagi kayong gustong kasama. Kasi pwede natin, dito nyo mahihiwalay yung babaeng gusto lang magpalibre. Diba? Dun sa babaeng gusto ka talaga. Kasi ang babaeng gusto lang magpalibre, right? Or yung mga gold diggers na tinatawag natin, yung mga 304s, sasama lang yan kung kailan nila gusto. No, hindi ka naman nila talaga gusto genuinely. Gusto lang nila yung panlilibre mo. So, pagka busog yan, niyaya mo yan, or na sumama na yan sa ibang lalaki, may time na hindi ka sasamahan yan. Right? Pero pag di babae, every time na gusto mo, gustong sumama din, good chance na gusto ka rin ng babae. Okay? So, take note, dun pa lang malalaman mo na naggusto ka na nung babae. Okay? So, ito, I can call her anytime. I can go to her anytime. We can go out anytime I ask. We hug. We kissed. We had a physical intercourse na din. Oh, pare. Di ba? This is a clear message. No? Malinaw pa sa crystal clear na tubig. Mas malinaw pa sa nature spring na tubig, pare, yung kagustuhan ng babae sa'yo. Okay? Malinaw na malinaw, pare. Ayun, kapag sexual intercourse na kayo. Kung ako ang lalaki, masculine mindset, panalo na ako dito sa relasyon na to. No? Biruin mo, niyayaya ko siya kung kailan ko gusto. No? Alam, legal kami. Right? Nagagawa namin yung dapat gawin ng nasa official relationship lang. Nagbebenggahan kami, nag-intercourse na. Para sa akin, lalaki ako, this is good enough for me. Right? Pero ang gusto ni tropa relationship. Mamaya pag-uusapan natin yan. No? So we had a physical intercourse na din, pero not totally kasi pinahinto niya and hininto ko. She's a single mom with 2 kids. Oh. Okay. 2 kids na to, bro.
Now, talagang mag-iiba ang usapan natin dito, pare. Oh man, okay, sige. Kasi pare hindi ko binasa to. Okay? Kasi gusto ko talaga bro, genuine yung magiging reaction ko. Hindi naman tayo scripted dito eh. Diba? Hanggat maaari gusto ko maging totoo ako sa mga nagme-message sa akin. Ayokong scripted na yung reaction ko. So, puto hindi ko alam to pre. Okay. Mukhang nagme-make sense na pare kung bakit ayaw ng relasyon nitong babae na to bro. At single mom with 2 kids. Mabigat na to bro. Mabigat na responsibilidad na to para sa'yo na ewan ko, single ka ba? Wala ka naman sigurong anak. No? 21 years old. Okay? Pangatlong body count pa lang niya ako. Okay, kasi pero teka bro. Pangatlong body count. So ibig sabihin, dahil dalawa yung anak niya, ano ba to yung dalawang anak ba yun anak ng isang lalaki lang o magkaibang tatay pa pre? Bro, this is gonna be headache na to, bro. Mabigat to na responsibilidad. Mabigat to na problema in the future, pare. Yung history niya is first, yung sa father. Okay? Then, second, BF niya is nagsinungaling na may anak at asawa pala. Then, third, may ka-situationship siya, then ako na, pero unofficial. I asked her kung anong status namin and pure ang intentions ko. Bro, kanina willing akong tulungan ka para ma-work itong relationship na to at para malaro mo papunta sa relationship at para hingiin ng babae yung relationship sa'yo. Kasi ganun ang move natin dito, no? Ito kasing move natin pare is bad boy moves. Makipag-interact sa babae, pero never manghihingi ng relationship. Because ang goal nga natin is ang babae ang humiling sa'yo nun. Pag ang babae ang naghiling sa'yo ng relationship, mas mahirap mabuwag yun kumpara sa'yo. Kasi pag ikaw lalaki, you're begging eh. Diba? You're begging na, uy, diba? Nagmamakaawa ang dating eh. Pagka ikaw yung may gusto ng relationship. At ang babae, ang mindset ng mga yan, pag ang lalaki ang nag-beg sa relationship, wala silang obligasyon na maging maganda yung relationship niya sa'yo. Kasi lagi nila sasabihin niya, isusumbat lang nila, ikaw naman ang pumilit sa akin eh. O, di ba? Aalisin natin yun by making the girl beg instead ng relationship para matanggal yung ganung ugali nila. But pare, dito sa sitwasyon mo bro, knowing na may dalawang anak na tong babae na to, sobrang tanga mo pag ikaw ang maghihiling ng relationship, pag ikaw ang gigil na gigil magka-relationship dito bro. Those 2 kids na meron siya pare, is a red flag na eh. Dapat red flag na sa'yo yun. Na itong babae na to, hindi pa dapat to maging ka-relationship mo. At hindi ka dapat mag-beg pa ng relationship dito. Spend mo yung time ninyo pare, na to get to know each other muna, bro. Ang makilala muna siya. Bakit hindi nagtagal yung mga lalaki niya rito? Yun ang goal mo dapat eh. Hindi ang relationship. Ang alamin kung bakit sa dalawa ng anak niya, bakit hindi siya sineryoso nung mga lalaki niya. Okay, bro. Mali ka ng mindset dito, pare. Pasensya ka na. Ba't dito ka nagtanong sa akin? Hindi naman ako yung mga lover boy content creator dyan na magsasabi sa'yo na hindi, iligawan mo lang. Hindi ako ganun. Diba? Kasi hindi naman ako ganun. So I asked her kung anong status namin, pure ang intentions ko. Kaso up until now, di pa kaya niya mag-commit kasi kilala daw niya sarili niya kapag nagmahal and ang priority niya for now is career. Since bago pa lang siya sa work niya at bansang ito. Bansang ito? So ano ba? OFW ba kayo, pre? And nagsabi siya na I can stop kasi concern niya na hindi ko din deserve ang bare minimum lang. Pero nagsabi ako na I will take the risk hanggang maging ready kami. Kasi we're like mag-boyfriend-girlfriend naman kaso unofficial and wala pang I love you. Putya pare. Nako, mukhang mabigat na trabaho pa to bro ah. Mukhang kailangan ko magpabaya dito pare para sa'yo bro. Marami ka pang kailangan matutunan, pare.
Ay, nako, ito yung sinasabi ko eh. Kaya talagang sobrang importante talaga, no? Sobrang importante ng mindset na itinuturo natin because may mga lalaki talaga katulad dito ni Tropa na willing talagang tumalon sa bangin. Okay, nabuti sana kung yung bangin na yon, ikita mo may mga gold dun sa ilalim. Oh, edi, worth it tumalon sa bangin. But, kita mo na yung mga red flags. No? Kita mo na puro crocodile yung nandun, puro spikes yung nandun. Gusto mo pa rin talunin yung bangin. Sabi ko, sobrang importante talaga ng mindset natin, pare. Walang makakapagsabi sa akin na walang kwenta to. Because ang daming lalaki ng kailangan na itong mindset na to. Bro, biruin mo. 2 na anak. Nasa fucked up. Galing pa sa isang fucked up relationship. Pero si Tropa willing maging ka-relationship agad-agad. Hindi niya mindset na magbasa muna, pre. And this is why importante itong mindset natin, bro. Para para maging mindset ng isang kalalakihan at yung mga kabataan diyan na magbasa muna ng tao bago pumasok sa relationship, bago mag-beg ng relationship. Tingnan mo si Tropa, oh, ang labo pa nito, pre. Nung una pala, nahirapan pa akong lumabas together with her. Then nahirapan din akong makausap siya sa video call. And I'm sure na ako lang kinakausap niya. Biruin mo. Blinded na si Tropa eh. Since nakikita kami lahat ng community namin and workmates niya. Pero ngayon, okay na ang lahat. Oo na lang ang kulang. So what do you think? Kailangan niya masabi ready na siya or should I pull back na? Thank you sir, wait ko na lang upload nyo. Haha. So pare, ito ina-assume ko na kasi kulang yung information but based sa sinasabi mo bro, community, abroad. So nagtatrabaho kayo sa ibang bansa, pare. Kaya ka ganito, kasupot dito sa babae na to bro kasi siya lang ang pumatol sa'yo dyan sa loob ng... Siya lang ang pumatol sa'yo dyan sa bansa kung nasan kayo. And yun na yung pinanghahawakan mo na idea kaya iniisip mo ngayon na wala na akong ibang choice. Itong babae na lang na may 2 anak sa ibang lalaki ang choice ko. Parang ano yan pre, tignan nyo yung sa PBB. Kunyari yung idea ng Pinoy Big Brother or yung Big Brother na show na yan. Madalas talaga dyan may nagkakainlaban sa loob kahit may mga boyfriend or ka-relationship sila sa labas. Bakit? Kasi ang tao bro, ang tao talaga, ang human nature is longing for companion. Okay? Naglulong talaga tayo sa companion. Yun ang by default characteristic ng isang tao. Now, pag ikaw nakulong ka sa isang lugar, bawal ka lumabas, bawal ka makipag-communicate. Kung sino yung taong available doon sa area kung saan kayo nakulong, most likely magkakainlaban kayo, magkaagustuhan kayo. It will build an illusion na siya lang ang tao na available. Wala ka nang magiging ibang choice. Which is totoo naman. Wala ka talagang ibang choice kasi nakakulong kayo sa ibang lugar. Pero once na lumabas na sila doon sa Big Brother, wala na. May iba ng ka-relationship ulit. Diba? Kasi nagkakaroon na ng idea ng may choice pala na iba. Ganun ang nangyayari sa'yo, pre. Akala mo siguro, yan lang yung babae na para sa'yo. Kasi nasa ibang bansa kayo, medyo somewhat isolated kayo. Kasi nga, ibang lahi yung kasama ninyo. Kasi nasa community pa kayo. Di ba bro? So, ililigtas kita pre. Okay? Ililigtas kita. Mag-pull back ka na dyan. Okay bro? Pull back ka na. Alright? Tama na yung nakasex mo na siya. Kung ano-ano nang nagawa ninyo. Okay na yun. Okay na yun, pare. And just enjoy the memories. Wag na dyan, pre. Kasi, dahil sa pakikipag-sex mo, bro, mamaya mabuntis mo pa yan, tumatlo pa ang anak mo. Di ba? Mas mabigat na responsibilidad pa yan, pare.
Di ba? Tatlo pa anak mo yan pag nabuntis mo yan. Hindi nga para sa single na lalaki ang single mother eh. At vice versa, hindi rin para sa single na babae ang merong anak na babae. Ay, ang may anak na lalaki. Para maging fair lang tayo sa mundo. At para maging fair ka lang din sa sarili mo. Balugi ka eh. Meron ka na agad responsibilidad na hindi mo pa nga, no? Hindi mo pa nga nako-consider sa sarili mo na maging tatay. Pero automatically may package ka na agad. Wait, ready ka ba, pre? Sigurado ka ba na ready ka bang maging tatay? Eh, simple red flags nga lang. Simple na paglalaro nga lang simple na pagbabasa nga lang ng ugali ng babae, hindi mo pa nga namamaster eh. Anak pa? Yun ang gusto ko, yun ang point eh. Yun ang point. Pero dahil blinded tayo sa pussy, siguro maganda rin yung babae na yan, automatically, anak. Package yung anak, isinasama na natin doon. Pero magkaiba kasi yung sarap ng pussy sa responsibilidad ng may mga anak agad eh. Kaya maraming bata ang lumalaking tanga dahil sa mga ganitong klase ng mindset eh. Kala ko pa naman makakapagturo tayo ng game dito but hindi pala. So pare, wag na. Pull back ka na dyan. Or kung gustong-gusto mo talaga yung babae, di just, test the waters na lang. Pero wag ka na maghihiling ng relationship dyan, bro. Just take it as it is. Naglalaro lang kayo dyan sa ibang bansa. Wag mong iisipin na maging ka-relationship yan, maging official kayo, bro. Because nabubulag kayo, pre. No, wala ka pa dun sa tamang kaisipan eh. Para pumasok sa ganyang klase ng relasyon. Diba? Hinihingi mo nga, I love you eh. Diba? Yun ang hinihiling mo. Gusto mo ng I love you sa kanya, pare. Para kang bata. Hindi ka pa para dyan, bro. Makipag-break ka na dyan. Try mo naman ulit sa ibang babae, bro. Baka mas maganda yung maging takbo ng buhay mo. Kasi napansin ko, bro, all throughout ng message mo, wala kang binanggit na paano yung bata. Diba? Gustong-gusto ko yung bata. Napamahal na ako dun sa bata. Wala eh. Dun lang sa babae. Sumining, pare. Hindi mo na consider yung dalawang anak, nabubulag ka, pre. Di ba? Para ang kabayo, ganito, yung dalawang anak nandito sa gilid, hindi mo kita. Akala mo ganun lang. Akala mo ganun lang yung sitwasyon mo. Di ba, pare? So, hindi ka pa mature sa tingin ko, bro. Hindi mo pa kino-consider yung mga malalaking bagay, pare. Para ka pang bata. So, I suggest, dahil bata ka pa, get more experience pa. Okay? Huwag ka dyan maghanap ng relationship sa babae. Iba na lang. Okay, mga bro? So, sana merong mga tao dyan na similar ng sitwasyon mo at na nakikinig dito sa show natin. Okay? So, comment down below, pare, kung anong masasabi ninyo. No? Leave a comment down below. Anong masasabi ninyo, reactions. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. And huwag kakalimutan, since nakasubscribe kayo dito, go ahead, subscribe kayo doon sa podcast natin, Anti-Supot Podcast. So, doon natin babasahin yung ibang messages ninyo. Okay, at solid din yung mga pinag-uusapan namin doon. So, go ahead, subscribe there. Once again, this is Josh on Point. See you next time. Boom. GFAB.